Boss Jules. Ngayong umaga, napakapalad natin din makikilala natin ng isang Presidential Lingkod Bayan Awardee mula sa Civil Service Commission Honor Awards Program. Para po mas kilalanin siya, let us all welcome Lieutenant Colonel Harold Cabunok, Commander 7th Civil Relations Group. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning. Good morning. Okay. So, Colonel, firstly, na-awardan kayo kailan po? Noong 2012, isa ako sa awardees. Tapos ano po yung pinaka-essence ng award? Yan ay pagkilala ng ating pamahalaan sa mga outstanding na mga employees, government officials and employees. Kaya napakalaking karangalan para sa isang lingkod bayan na kagaya ko, isang sundalo, para mapasama dyan sa hanay ng mga katangi-tanging pinarangalan ng Lingkod Bayan Award. And of course, we have different categories. Tapos yung sa inyo, ang na-award din sa inyo si Presidential Lingkod Bayan Award. Yes. So ano po ito? Dalawa kasing kategori yan, yung ina-award dyan sa Civil Service Commission sa Honor Awards Program. Ang una ay para sa outstanding performance o sa work performance, at ang pangalawa naman ay tungkol sa ethical behavior. So yung Lingkod Bayan at yung Pag-asa Award ay para sa work performance, at ang pangalawa naman sa ethical behavior, yung Dangal ng Bayan. Alright, so what do you think made you qualify for this award, itong Presidential Lingkod Bayan Award? For a period of 3 years, simula nang na-nominate ako, meron ako mga idea na napakinabangan ng Armed Forces of the Philippines. Katulad niyan, ako yung isa sa talagang nag-push na ma-improve ang marksmanship training program ng Philippine Army, na hanggang sa ngayon ay andyan pa rin, patuloy, institutionalized na siya sa Philippine Army. At malaki ang tulong nito para sa ating mga sundalan para mas magampanan nila ang kanilang mga trabaho na mas mabuti. Isipin mo, Dayan, out of millions of million na out of government, ilan lang ina-awardan nitong parangal na to. So talaga mapalad si Colonel Cabunok para mabigyan itong parangal. Pero sa tingin niyo, sir, Colonel, on a general note, paano nakaka-inspire palalo para paghusayan ng mga government employees natin yung kanilang trabaho para sa pamahalaan? Kasi supposedly, ang attitude ng isang lingkod bayan, ng isang employee ng gobyerno, pag pumasok ka sa government service, hindi iyon siya employment, kundi siya iyon ay serbisyo. Service. Public service siya hindi dapat yung ugali na pumasok ka sa gobyerno para magkasweldo ako, pang bigas-bigas lamang. Ang kagaya ng aking ginawa, pagpasok ko sa military service, I do not consider it as a job. It is a service, it is a vocation. Dahil mahirap siya at hindi naman kataasan ang sweldo, ngunit dahil mahal mong iyong trabaho, patuloy ka pa rin gumagawa dahil alam mo marami kang matutulungan habang andito ka sa serbisyo. Again, Jules, this is more of dedication, hard work, and of course, yung public service. Ito po, dito sa Presidential Lingkod Bayan Award, ano po yung mga nakuha natin besides dun sa award? Ano po yung may cash prize po ba ito? Yes, tama yun. 100,000 yung ibinibigay nila na bilang cash prize. At meron ding medalyon, napakagandang medalyon. At mismong si Presidente Aquino ang nagbigay sa amin ng award sa Malacanang. Yes. At talagang napakasarap ang pakiramdam na kinikilala ka. Kami bilang sundalo, yung kahit na sinong government employee na pumasa doon sa criteria ay pwedeng ma-award. Kahit janitor ka, basta pasok ka doon sa criteria. Baga pantay-pantay lahat pagdating. Yes, tama yan. Okay. Colonel, pagdating po doon sa time na binigyan na kayo ng parangal noong 2012, right after that, paano nyo po in-inspire yung mga kasamahan nyo na syempre to do also the same ng ginawa mo and even to do better? Hindi one-shot deal ang pagiging awardee dahil andyan na sa'yo. Pag sinabing ikaw ay Lingkod Bayan awardee, parang andyan na sa yung titulo. Ang ibig sabihin, mas galingan mo pa dahil nakakahiya kung ikaw ay isang awardee tapos pagkatapos kang mabigyan ng parangal ay hindi mo na ginagalingan ang iyong trabaho. So dapat gagawa ka pa ng kakaiba, gagawa ka pa ng mas magaling pa na mga accomplishments na makakatulong sa ating mga kababayan at maka-inspire sa iba pa. Dahil ika nga sa leadership, kung ikaw ay napapakita ng magandang ehemplo, ang iyong mga tauhan ay susunod sa iyo at titingalain ka at gagawa rin sila the same level ng performance. Alright, so I totally agree with you, sir, kasi importante na hindi basta-basta lang na-awardan tayo, hanggang doon na lang matatapos yung mga nagawa natin. And you've mentioned about mga projects, so you also have community work. So can you tell us more about this? Tama yun. Marami tayong mga community works na hindi normal na ginagawa ng isang sundalo. Bilang miyembro ng Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines, ay ang aming tungkulin na naman ay mapalapit ang ating mga kababayan
sa ating pamahalaan at sa Armed Forces of the Philippines. At katunayan, ang ginagawa namin ay nakipag-partner kami sa iba't ibang mga ahensya, mga NGOs, para makipagbayanihan, para tulungan ang ating mga kababayan na nasa mga depressed areas. Halimbawa dito sa Metro Manila ay meron kaming project sa Kulyat, isang Muslim community na kung saan ay minsan makikita natin kalunos-lunos ang kanilang kalagayan at marami silang mga problema, mga issue ng bayan na dapat pagtulungan ng iba't ibang mga ahensya. At meron ako dyan project, Bayanihan para sa Kabataan ng Kulyat, para matulungan yung ating mga kabataan sa larangan ng kanilang sa health services at of course sa sports development. At meron din tayo halimbawa doon sa Eastern Samar sa mga biktima ng bagyong Yolanda ay may project, may boat project worth 3 million funded by Metrobank Foundation na kung saan ay nabigay tayo ng higit kumulang sa 150 boats para yan sa mga nabiktima at napakasarap ang pakiramdam na pinasalamatan tayo ang mga sundalo at ang ating mga partners doon sa tulong, munting tulong na ibinibigay natin sa kanila dahil nanumbalik ang kanilang sigla na maghanap buhay ulit. And sir, speaking of boat, you are currently leading the International Dragon Boat Federation Club Crew World Championships. So ano po ito? Yan po yung aking sideline. Advocacy ko sa sports development. Sideline yan. Ibig sabihin, on top sa aking usual na ginagawa bilang sundalo ay pinamunuan ko yung Philippine Army Dragon Boat Team na kung saan ay nagbigay ako ng oras, dedikasyon para sila ay pamunuan upang lalo silang maging magaling. At katunayan sa nakaraang 9th IDBF World Club Crew Championships ay naging tinanghal tayo ng World Champions 2 beses at nakuha rin natin ang 2 world record. But sir, kayo personally, do you also do dragon boat? Ako mismo ay naglalaro dahil gusto kong maintindihan ano ba ang pangangailangan para ikaw ay mag-lead ng isang Dragon Boat Club. At yun ang dahilan kung bakit ako mismo ay nag-paddle. In the same manner, bilang sundalo, ako ay isang mandirigma, ako ay nakikipaglaban para maintindihan ko anong ginagawa ng isang ordinaryong sundalo. So talaga na doon kayo sa playing field, kumbaga? Yes, tama yan. So, on a general note, no, kapag isi-symbolize mo yung ginagawa niyo doon, kasi syempre, synchronize yan lahat-lahat, tapos nililid kayo. So, paano kayo nakaka-inspire ng iba't iba pang mga industries or communities siguro na to do better in their field? And dagdag ko na rin, Jules, no, what are you currently doing to raise awareness na rin? Kasi not everyone is really aware about Dragon Boat. So ano pa yung mga projects natin to raise awareness? Maliban dyan sa pagsungkit ng mga gintong medalya, yung ating Dragon Boat Team ay meron ding mga community services yan. Katunayan, yung mga sundalo kasi yan, ay meron din silang capability to serve the people sa pamamagitan ng humanitarian assistance at disaster response. At nung isang pagbagyo ng 2011 ay andun kami sa Pampanga, pangtulungan yung ating mga kababayan doon, maging nung 2009, nung pananong undoy, andyan din sila tumutulong, at maging sa relief operations, andyan din at mga sundalo. At doon makikita yung sa larong Dragon Boat, yun ang pinaka-perfect example ng bayanihan dahil dapat ang bawat isa ay gumagawa ng kanyang tungkulin. Okay, so sa pagtatapos po ng panayan po natin, mensahe niyo po siguro sa mga boss natin para syempre lalo pa sila ma-inspire para maging lingkod bayani. Para sa ating mga kababayan, lalo na po na sa mga gustong sumali sa public service, meron po tayong maraming magagawa. Mag-focus po tayo sa mga positibong aspeto na nasa pamahalaan. Huwag po tayong magpadala sa lahat na lang mga negatibong narinig natin. Mas marami pa pong matitino sa ating gobyerno. Andyan pa rin po ang gusto ng reforma. Andyan pa rin po ang gustong manilbihan sa ating bayan. Gusto rin po natin na maging matatag at maging astig ang bansang Pilipinas. At ilagay natin sa mapa ng ating bansa sa buong mundo. Alright, thank you so much for joining us this morning. Pero bago yun, congratulations mula po sa People's Television Network and Good Morning Boss. Maraming salamat po sa pag-inspire nyo, not just with your coworkers, but kami pong lahat dito at talagang pinakita ninyo, isa po kayo inspirasyon, pinakita nyo inyong dedikasyon at hard work. And of course, Jules Public Service. Again, that was Lieutenant Colonel Harold Cabuno, Commander 7 Civil Relations Group, Presidential Lingkod Bayan Awardee. Thank you so much. Congratulations. Kaya naman, Dayan, malalaman natin mga bagong updates sa mga balita. Kaya na makasama natin si Audrey Goriseta para sa GMB Balita. Audrey.